Magandang oras po sa bawat isa. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay pinamagatan kong pawang nararanasan ng lahat. Ang ating pong teksto ay makikita sa Roma, Kabanatang 8, talatang 22 hanggang 23. Babasahin ko po para sa inyo. Sapagkat nalalaman natin ang buong nilalang ay may hibik at nagdarandam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na may pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatwid bagay tayo na may nagsisihibik din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkukupkop na dilit iba't ang pagtubos sa ating katawan. Pagpalain naman ng Diyos ang kanyang masalita sa ating puso. Pagbukas ko sa internet tuwing umaga, marami ng pangyayari ang makita at mabasa ko na ang marami dito ay nakalulungkot na pangyayari, katulad ngayon lamang, October 7, 2020, na ang nasabing mag-asawang misyonero sa Haiti ay pinatay na walang dahilan maliban sa pangangaral ng salita ng Diyos at ang Ebanghelyo ni Jesucristo sa mga tao. Marami ang mga ganitong pangyayari sa iba't ibang sulok ng mundo, lalong-lalo na sa mga bansang walang paniniwala sa Diyos at sa tagapagligtas na si Jesucristo. Maliban sa pag-uusig laban sa mga Kristiyano, nandyan din ang gawa ng kalaban na sa maraming tao kasama na ng maraming Kristiyanong naglilingkod sa Diyos. Ang mga nagkakasakit na nahadlangan sa pagsamba at paglilingkod sa buhay at tunay na Diyos kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang tanging mga kaaliwan at katatagan sa mga tunay na anak ng Diyos sa mga pangyayaring katulad nito ay ang mga pangako ng Diyos na kanilang kinakanlungan na hindi sila iiwan ni pababayaan man, sapagkat tapat siya na nangako. At kung kalooban man ng Diyos na ang kanyang mga anak ay mawala na sa sanlibutan ito, ay ginading pagpapala para sa kanila na makasama na nila ang kanilang tagapagligtas at Panginoon na si Jesucristo. Kaya nga malakas ang loob ko, ang sabi ni Apostol Pablo, na nanaisin ko pa ang mawala sa katawang ito at mapasa Panginoon, sapagkat ito'y lalong mabuti, sa 2 Korinto, Kabanatang 5, talatang 6 hanggang 8. Ngunit para sa kapakanan ninyo at ang Ebanghelyo ni Jesucristo, ako'y mananatili pangbuhay hanggang ngayon. Pilipos, Kabanatang 1, talatang 21 hanggang 28. Kaya nga't iniikayat natin ang ating mga kababayan na siguraduhin ang kanilang pananampalataya sa Diyos na hindi lamang nababatay sa sabi-sabi ng mga ninuno natin, kung hindi ito'y personal nilang karanasan batay sa sinasabi ng banal na kasulatan, at magkaroon na rin sila ng maraming kaalaman sa salita ng Diyos, lalong-lalo na ang kanyang mga pangako na maaari nilang kanlungan at magbibigay kaaliwan, katatagan sa oras ng mga karandaman at kabagabagan. Ito'y personal kong naranasan sa mga ilang linggo pa lamang na nakaraan. Nasubukan ko palalo ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Kaya nga kahit hindi karaniwan ang pangyayari sa aking katawan, ang pagkaalam ko sa kanya ng personal at kaalaman ng kanyang banal na salita ay nagbigay sa akin ng kapayapaan, katatagan at kaaliwan sa oras ng kabagabagan. Isa sa mga talata sa Biblia na pinanghawakan ko ay ito: sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay hawak ng iyong kanang kamay na nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Isaiah, Kabanatang 41, talatang 13. Isang pagpapala na mayroon kang pinanghahawakan sa maraming pangako ng Diyos, niya kanya namang walang salang tinutupad. Alamin mo, kababayan, ang mga ito sa banal na kasulatan at pagtiwalaan at kanlungan mo, at mawawala ang iyong takot at kabalisaan. Tulungan ka nawa ng Banal na Espiritu na maunawaan ang mga tatuaning ito at pagpalain ka nawa ng Diyos Ama kay Kristo Jesus na Panginoon natin.